Sa kabila nga po ng pagkakaroon ni Kevin Durant ng napakalaking kontrata, hindi rin naman nga mahihirapan ng Phoenix Suns sa pag-trade sa kanya sa dami ng mga teams na interesado sa serbisyo nito kagaya ng Minnesota, Houston Rockets, San Antonio Spurs at maging Miami Heat. Ngunit sa apat, ang Miami Heat na lang naman ang may pinakamataas na tsansang makuha si KD. Ayon kay Shams ng ESPN, tinanggihan nga ng Phoenix Suns ang package na inaalok sa kanila ng Wolves, Rockets at Spurs. At para naman sa Miami, kasalukuyan na nga silang nakikipagnegosasyon ngayong araw. In fact, kailangan ng Miami ng at least 2 pyesa para lamang ma-finalize ang trade kay Kevin Durant. At ngayon, wala pa namang ibinubulgar kung sino-sino ang parte ng package na ito na ibibigay. Ngunit ayon kay Shams, posible ang mapabilang dito sina Kelly Ware para maitandem nila kay Durant, kina Tyler Hero at Bam Adebayo. Samantala, simula nga po ng magbago ng management ang Los Angeles Lakers sa pangunguna ni Mark Walker, ay sinimula na nga agad ng front office ang pagsagawa ng unang trade. Sa katunayan, kasalukuyan na nga po nilang kinakausap ngayon ang Utah Jazz para makuha sina John Collins gamit ang kanilang player na sina Rui Hachimura at Maxi Kleber. Sa una pa lang alam na ng Lakers na isa ang Jazz sa magiging seller sa trade market sa dami ng mga players na balak nilang i-trade. Pero hindi lang naman si John Collins ang posible nila ditong makuha at maaari rin naman nila ditong masungkit ang matagal ng gusto na si Walker Kessler, kung saan idadagdag nila dito sina Dalton Keuchel at 3 first round pick para maipang-offer sa Utah Jazz. Nagkaroon na rin naman sila ng negosasyon sa ganitong klaseng trade. Kapag nagkasundi sila dito, hindi malabo na maisakatuparan ito sa pagsisimula pa lang ng off-season. Hindi rin naman biro at hindi nagbibiro ang bagong owner ng Lakers sa paggawa ng malaking pagbabago at super team, kaya malaki ang tsansang mangyari ito sa mga susunod na linggo. Sa kabilang banda, hindi kagaya mga idol sa mga nagdaang taon, espesyal ang NBA Finals ngayong season dahil umabot ito sa Game 7 sa unang pagkakataon simula 2016, kaya siguradong magiging mainit at kaabang-abang ito nagaganapin sa lugar ng OKC. Ibig sabihin, hawak ng Thunder ang home court advantage sa do-or-die game na maaari nilang magamit para makuha agad ang momentum. Sa madaling salita, kahit man hindi pa nagsisimula ang laban, liyamado ang Thunder habang nananatiling underdog ang Indiana Pacers sa kabila ng nagawa nito last game. Pero since isa ng do-or-die game ang magiging bakbakan, sinigurado nga ng isang mga analyst na magiging dikit ang labanan sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Sa ngayon, hindi pa rin naman natin alam kung sino ang mananalo dahil pareho rin naman silang may kakayahang maipanalo ang Game 7, sadyang ang OKC Thunder lamang ang may maroon at mas malaking advantage pagdating dito.